Si Sebi ay panganay sa kanilang dalawang magkapatid. Malayo sa bunso niyang kapatid na nakafocus sa future. Panay pagpapaganda at pakikipag-blind date lang ang alam ng dalaga. Hanggang isang gabi, inanyayahan siya ng isa sa mga kaibigan niya na naging meet siya para magbunga ng isang inosenteng anghel. Dahan-dahan lang ang inom, madami pa namang alak dyan at hindi ka mauubusan. Anang kaibigan nito na siyang may kaarawan. Dahil mayaman din ito, kaya naman sa halip na sa bahay ay sa isang yate ginanap ang kaarawan ng kaibigan ni Sebi. Madaming bisita at isa na doon ang lalaking si Rego na kanina pa nakatingin sa dalaga habang napapailing ito. Maganda sana, kaya lang walang isip. Hindi niya ba naiisip na maaari siyang mahalay sa ganitong lugar? Umiiling na ani Rego. Kaibigan nito ang kapatid ng kaibigan ni Sebi. Mahihiga na lang ako kaysa manood ng mga walang kwentang bagay. Ani Rego, tsaka akmang aalis na, pero kaagad din siyang napahinto nang magulat siya dahil nasa harap niya na si Sebi. Ikaw, babaero ka din. Kayo mga gwapo, wala kayong alam gawin kundi saktan kami. Kundi pagmukain kaming tanga. Ayoko sa inyo. Naiinis na iginiya ni Rego si Sebi, paupo sa kaninang kinalalagyan niya. Dahilan para maamoy niya ang taglay na bango ng dalaga. Don't be foolish. Rego tsaka pinitik ang noo ng dalaga. Bahagyang nakaramdam ng pagkailangang binata, kaya naman kinuha niya ang mataas na tagay ng alak na nasa baso tsaka iyon nilagok para mawala ang hiya na nararamdaman niya. Naglakad si Riego papunta sa kwarto na ibinigay sa kanya ng kaibigan at habang naglalakad, pakiramdam niya hindi nawawala ang kapit ng pabango ni Sebi sa kanyang ilong. Umiihip naman ang hangin, ngunit pakiramdam niya ay napakainit. Pagpasok sa loob ng kwarto, kaagad siyang nag-half bath para maibsan ang init. Topless siya noon at tanging ang tuwalya lamang sa kanyang bewang ang kanyang saplot. Basa ang kanyang buhok na umaagos sa kanyang dibdib nang bumukas ang pinto at pumasok si Sebi. Dito ba? Dito na ang kwarto ko. Lasing na lasing ito. Walang pasabi nang bigla na lamang nitong alisin ang kanyang saplot. Napalunok si Riego na para bang mas tumindi pa ang init na nararamdaman niya, lalo na nang makita ang kabuuan ni Sebi. Sunod-sunod na napamura si Riego sa kanyang isipan, lalo na nang pagewang-gewang na naglakad si Sebi habang suot lamang nito ang kanyang panloob, pantaas at pangbaba. Muli na naman siyang nilagpasan nito dahil pumunta ang dalaga sa banyo. Dahilan para maamoy niyang muli ang bangong taglay nito. Parang nanigas si Riego sa kanyang kinatatayuan, kasabay ng pagkauhaw na nararamdaman niya. Lalo na nang madinig niya ang pagbukas ng pinto ng CR sa likod niya. Pagharap niya, kaagad na isinukbit ni Sebi ang kamay sa kanyang balikat. Gwapo. Mapupungay ang mga mata na anito kay Riego hanggang sa dahan-dahang ilapit ni Sebi ang labi sa binata. Nang mga sandaling yun, parang siya naman ang naging tanga. Kusang sumasagot ang labi ni Riego kahit pinipigil niya ang sarili sa kanyang isipan. Bumagsak sila sa kama. Dulot na din ang alak sa kanilang mga katawan kaya't nauwi sila sa bagay na sana hindi nila pagsisihan sa huli. Nang magising si Sebi ay nasa kama siya. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib at init na din kahit pa aircon naman ang kwarto. Sandaling gumalaw si Sebi, dahilan para makaramdam siya ng pananakit ng kanyang katawan na kaagad niyang ikinadilat. Kamuntika na siyang mapatalon nang makita ang hindi kilalang lalaki sa tabi niya na taimtim na natutulog. Nanginig ang kanyang labi at binalot ng takot, lalo na nang makita niya ang mantsa sa kinahihigaan niya kanina. Nakatunayan na may namagitan sa kanila ng lalaking hindi naman niya kilala. Nakita niya ang mga damit niyang nagkalat sa sahig, dahilan para dahan-dahang mag-sink in sa utak niya ang mga nangyari kagabi. Hayanat lalo siyang kinabahan nang gumalaw na naman ng lalaki, kaya't minabuti niyang kumilos ng mabilis. Taranta niyang isinuot ang mga damit niya bago lumabas ng kwarto. Naghanap siya ng CR habang pabilis ng pabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ayaw niyang maging failure sa mga magulang, lalo na sa mami niya na walang ibang ginawa kundi suportahan siya. Salo ni Sebe ang noo niya habang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin.
Dahil sa halo-halong pag-iisip at emosyon na kanyang nararamdaman, ay naramdaman niya na lang ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Hindi siya maaaring basta na lamang umuwi na ganito. Kaya naman minabuti ni Sebi na mag-stay muna sa unit ng isa pa niyang kaibigang babae. Pasensya ka na, ikaw pa ang inistorbo ko. Ani Sebi. Saan ka ba nagpunta kagabi? Akala ko matutulog ka na sa room natin. Nag-alala ako sa'yo. Ani Jewel. Kasi hindi maituloy-tuloy ni Sebi ang kanyang sasabihin nang maalala niya na naman ang sinapit niya dulot ng alak. Hoy! Hinawakan pa ni Jewel ang balikat niya at doon na siya nagsimulang humikbi. Kasunod ang malakas niyang hagulgol. Bakit? May nangyari ba? Ano bang nangyari sa'yo? Kabadong ani Jewel habang hinahaplos ang likod nito para pakalmahin. Nagsimulang magkwento si Sebi kung anong nangyari sa kanya kagabi. Na naisuko niya na ang virginity niya sa isang estranghero. What? Bakit mo naman ginawa yun? Anong ginawa? Hindi ko ginusto yun. Lasing ako at wala sa ulirat. Matapos maipaliwanag ni Sebi ang kanyang side sa kaibigan, ay masyado siyang napanatag hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Dahan-dahang naramdaman ni Sebi ang pagbabago sa katawan niya. Maging sa mga pagkain, ayaw na ayaw niyang nakakaamoy ng sibuyas sa pagkain. At alam niyang kakaiba iyon, kaya naman sinubukan niyang magpiti kahit labag sa kanyang kalooban. Gusto niyang lokohin ang sarili niya. Pero kalabo dahil malaki na ang pinagbago niya. Buntis ka? Gulat na ani Jewel. Paano mo ngayon sasabihin yan sa mga magulang mo? Ako na ang bahala. Susubukan kong sabihin sa kanila. Pero wala akong plano na mag-stay dito sa Pilipinas. Ayokong masira ang reputasyon ng pamilya ko. Ani Sebi. Wala ka pa din bang balita? Ani Riego sa kaibigan. Wala pa. Bakit kaya hindi mo na lang diretsuhin si Crane? Ayoko. Balita ko siya daw ang gusto ng babaeng yun eh. Ani Riego patungkol kay Sebi na ikinatawa ng kaibigan. Kahit naman ganun, hindi naman naging sila dahil walang interes si Crane sa babaeng yun. Ang alam ko yung kapatid niya ang gusto ni Crane. Eh ano naman? Nakalabing ani Riego. Aba, malay ko sa'yo. Ikaw nga tong parang apektado. Kung hindi, hindi mo naman siya hanapin, hindi ba? Natatawang ng kaibigan ni Riego. Tumigil ka nga, hindi ako natutuwa sa'yo. Umalis ka na kung wala ka naman palang maitutulong sa akin. Mabilis na lumipas sa mga taon. Nagpakalayo-layo si Sebi sa pag-aakala na hindi siya matatanggap ng kanyang mga magulang. Ngunit iilang linggo lang noon ay panay na ang tawag nito. At kahit pa ilang taon na ang nakakaraan, hindi pa din nagbabago ang mga ito. Kasal na nga at lahat ng kapatid niyang si Sab ay hindi man lang nakauwi si Sebi. Palibhasa nga ay natapat naman sa exam ng anak niya. Anak, kailan ka ba uuwi? Namimiss ka na ng kapatid mo tsaka ng daddy mo. Anang mami ni Sebi na araw-araw nangungulit sa kanya. Dahil sa pagiging single mom ni Sebi, natutunan niya ang mga dapat. Namuhay siya malayo sa nakasanayan niya. Kung dati ay gala at panay-inom si Sebi, ngayon ay trabaho at pag-aasikaso sa anak ang ginagawa niya. Humiram siya ng maliit na puhunan sa daddy niya para magtayo ng jewelry store sa Amerika na mabilis namang nakilala. Talagang mahilig kasi sa alahas si Sebi, kaya alam niya kung ano ang magagandang design kapag alahas na ang usapan. Ang iba pa nga niyang sariling design ay naipapadala niya pa sa iba't ibang bansa. Malapit na po ang bakasyon ni Seth kaya makakauwi na po kami dyan. Sinabi na lang iyon ni Sebi para hindi na mangulit pa ang kanyang mami. Wala ka pa din bang balita sa ama ng anak mo? Wala ka bang plano na ipakita sa kanya si Seth? Hindi ko nga po alam kung sino ba siya eh. Kung handa ba siyang tanggapin ang anak ko. Kaya mas magiging okay pa kung hindi nila makilala ang isa't isa. Alam kong masasabi mo lang yan dahil bata pa ang anak mo. Ano na lamang ang isasagot mo sa kanya kapag naghanap siya? Maglilimang taon na ang anak mo. Maswerte ka kung sa edad niyang yan, hindi siya magsasabi sa iyo na gusto niya ng daddy. O di maghahanap ako, mami. Natatawang biro ni Sebi pero batid naman ng mami niya na hindi niya ito gagawin. Matapos ni Sebi na pagdaanan ng lahat ng hirap bilang isang ina, ay doon niya naintindihan na hindi pala maaaring sa lahat ng panahon unahin ang kamunduhan.
Dahil oras na bumalik ang bunga nito, mahirap ng takasan. Tulad na lamang ng obligasyon na nakapasan sa balikat ni Sebi ngayon. "Mommy, are you with me?" Ani Seth isang umaga. "You're not listening po." Nakanguso pa nitong Saad. "Sorry anak, may iniisip lang si Mami. Ano nga ulit yun?" Gumugulo sa isipan ni Sebi ang bagay na tungkol sa ama ng bata. Paano kung ipahanap siya nito? Paano nga kung malaman nito na nabuntis siya? Ang gwapong mukha ng lalaking iyon ay malinaw pa din sa isipan ni Sebi. "Tapos na po ang exam namin, Mami. Uuwi na po ba tayo ng Pilipinas?" Parang binuhusan si Sebi ng malamig na tubig. Kahit na nasa Amerika sila, sinanay pa din niya ng wikang Tagalog ang anak para naman hindi ito mukhang inosente kapag umuwi na sila. Pero hindi niya na-expect na maaga itong magtatanong tungkol sa pag-uwi nila sa Pilipinas. "Bakit anak? Hindi mo na ba gusto dito? Mainit sa Pilipinas tsaka maingay." Ani Sebi kahit ang totoo, natatakot siya na baka magkita ang mag-ama. "Kaysa naman po araw-araw kayong kinukulit ni Lola, Ma." "Okay lang naman anak kahit kulitin ako ng lola mo. Basta okay ka, okay na din ako." "Then let's uwi na po. Gusto ko din naman pong makilala sila tita ng personal." Kahit na nahihirapan sa pagsasalita, ay pinipilit ni Seth para lamang maipaliwanag ng maayos sa mami niya ang kanyang punto. Hindi naman malaman ni Sebi kung ano pa ang gagawin niyang excuse sa anak, kaya naman isa-isa niyang inayos sa mga papel at negosyong maiiwanan. Mukhang kailangan niya nang tanggapin ngayon kung ano ang nakatakdang mangyari. Kinaumagahan ay nag-book na kaagad ang mag-ina ng tiket pauwi ng Pilipinas. Kung si Sebi ay magkahalong takot at kaba ang naramdaman, si Seth naman puno ng excitement na makilala sa personal ang kanyang tita Sab. "Matagal ka pa ba dyan?" Ani Charlie kay Riego. Ito ang kaibigan niya na kaibigan ni Sebi ang kapatid. "Ayokong pag-intayin si Crane doon. Hindi ka naman ganun kamahal para pag-antayin siya." Kung hindi na lang ako pumunta." Pananakot din Riego. Noon pa kasi siya kinukulit ni Charlie na maging business partner kasama ni Crane dahil kapwa malakas sa negosyo ang dalawang to. "Sige ka, kapag hindi ka pumunta, iisipin kong insecure ka pa din kay Crane." Ani Charlie, dahilan para matanggap niya ang malakas na batok ni Riego sa kanya. "Mas gwapo ko higit sa lalaking yun, kaya't siya naman ang unang nagustuhan ni Sebi, so wala ka pa ding palag." Pangaasar na ani Charlie, at kapag ganito na ang sinabi nito, wala nang maisagot si Riego. Weird mang pakinggan, ngunit nakulong ang puso niya sa dalaga na nakasama niya ng isang gabi. Kakaisip dito, unti-unti niyang minahal ang babae kahit na hindi niya naman ito personal na nakilala. "Ihahatid lang kita dun ah. Alam naman na ni Crane na magpapalitan lang kayo ng contract eh." Ani Charlie habang nasa tabi si Riego na ngayon ay siyang driver ng kotse niya. "Bakit naman ihahatid lang? Ikaw ang pumwersa sa akin na sumama dun tapos pababayaan mo ko. Doon mo nga malalaman kung sino ba ang malakas ang karisma sa inyo ni Crane." Panguto ni Charlie. "Siguraduhin mo na ikatutuwa ko yung mga pinagsasasabi mo dahil kapag hindi, ako mismo ang puputol niyang buhok mo." Banta na ani Riego. "Sandali naman, baka naman pwedeng iba na lang. Paano kung iset up mo ko? Magkunwari kang hindi natuwa. Basta, ipanalangin mo na hindi mayabang ang Crane na yun." Ani Riego tsaka hininto ang kotse. Naroon na sila. Bumaba si Riego, diretso papasok sa shop na pagkikitaan nila. Nakita kaagad ni Riego ang naka-cross legs na si Crane at maingat na humihigop ng kape. Naupo si Riego. "Good morning. Na-late ba ako?" Bati na ani Riego. "Hindi, sakto lang ang dating mo. Kaya lang ay nakakalungkot dahil hindi din tayo makakapag-usap ng matagal. Kung gusto mo, pirmahan mo na lang ang mga papel at saka na tayo mag-usap." Ani Crane. "Kailan ka pa nakipagnegosasyon sa ganyang paraan? Offer lang naman yon at hindi ko naman inuutos na gawin mo." Kalmado na ani Crane habang nakakaramdam na ng inis si Riego. "Bakit ba parang mainit na mainit ang dugo mo sa akin?" Ngumisi si Crane. "Bakit ko naman mararamdaman yun?" Nakangising ani Riego. "Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Kung dahil pa din kay Sebi yan, dapat nga magpasalamat ka sa akin. Ngayon ang uwi niya mula sa Amerika." Ani Crane. "Ano? Sama ka?"
Nanunukso nga ni Crane kay Riego. Hindi na, di bali na lang. Sige na, kung may lalakarin ka, tsaka na tayo mag-usap. Ani Riego. Desisyon mo yan walang sisihan. Ani Crane tsaka tinapik ang balikat ni Riego. Pinanood niya lamang si Crane na maglakad palabas. Kahit na gusto niyang sabihin na sasama siya, hindi niya iyon mabigkas. Nababad ang isip ni Riego ng 3 araw tungkol kay Sebi at kung nasaan ba ito. Malamang nasa bahay nila. Nauuwi si Riego sa sarili niyang sagot hanggang sa hindi niya na natiis at tinawagan na si Charlie. Ano na naman? Bungad ng kaibigan sa kanya. Ngayon lang ako tumawag sa iyo, hindi ba? May papagawa ko. May reward ka kaya wag kang mag-alala. May pagkadesperado sa tinig ni Riego ngunit ayaw niyang ipahalata. Hindi ako pwede ngayon. Inaasikaso ko ang kasal namin ni Charm. Ani Charlie patungkol sa kapatid. Kaagad na sumagi sa isip ni Riego na maaaring magtagpo ang landas nila ni Sebi nang hindi niya na ibibigay kay Charlie ang isa sa mga koleksyon niyang sports car. Oo sige, imbitahan mo na lang ako kung kailan. Ayoko, mamaya may gawin ka na naman. Pupunta pa naman si Sebi. Talaga? Sabik na ani Riego. Kaya lang ay pinatayan na siya ng linya ni Charlie na para bang ayaw sa kanyang sabihin ng bagay na iyon. Sa kabilang banda, halos magawa na ni Seth ang lahat ng pwede niyang gawin, kalaro ang anak ng tita Sab niya na 3 taon. Kaya lang ay para bang hindi pa din sapat ang 4 na araw na paglalaro nito. Kasalukuyang nasa labas sina Sebi, ang mami at daddy niya, habang pinapanood ang 2 bata na abala sa paglalaro. Balak mo pa bang bumalik sa Amerika? Mukhang masaya naman ang anak mo dito. Wag na kaya kayong umalis. Wika ng daddy ni Sebi. Yung pera na nahiram mo sa akin, wag mo na ring ibalik. Bigay ko na iyon sa'yo. Kayang-kaya ko naman po yung ibalik kung tutuusin. Pero ayoko naman po kayong tanggihan kaya salamat. Tungkol po sa pagstay namin dito ni Seth, pag-iisipan ko pa din po. Iniisip mo pa din ba ang tatay ng anak mo? Tanong na naman ng daddy ni Sebi. Nagbabalang siya ng tingin at hindi na sumagot. Iha, hinawakan ng mami niya ang kanyang balikat. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo maaaring itago ang lahat sa anak mo. At bakit hindi? Kaagad na ng daddy ni Sebi. Kung ako ang tatanungin mo, ay wala talaga akong balak na ipaalam sa lalaking yun ang tungkol kay Seth. Lalo't hindi naman siya katuwang ng anak mo mula sa pagbubuntis hanggang sa mailuwal ni Sebi ang apo mo. Pagkukumbinsi ng Ginoo sa asawa. Naiintindihan ko po ang punto nyo. Kaya lang iniisip ko ang paglaki ni Seth. Balang araw, magkakaisip siya tatanungin kung nasaan ang daddy niya. Pag nagkaganon, anong isasagot ko sa kanya? Malungkot na ani Sebi. Hay nako, wag mo munang isipin yan dahil hindi pa naman magpapakita ang damoho na yun. Anang Ginoo. Ganyan ka din noon bago mo malaman na si Crane ang boyfriend ng bunso mo. Bawi naman ang ginang. Maya-maya pa, nakatanggap si Sebi ng tawag mula sa kaibigang si Charm. Sa matagal na paghahanap nito ng mapapangasawa, sa wakas ay ikakasal na. Hindi mo na ako pwedeng maging bridesmaid dahil may anak na ako. Natatawang ani Sebi. Ano naman, basta ikaw ang bridesmaid ko. Ihahanap na kita ng magiging daddy ni Seth. Birong saad ni Charm. Hay naku, wala na akong balak no. Kahit pa sabihin kong kapareha mo ang Italian billionaire na kaibigan ni Kuya. Kinikilig na ani Charm sa linya na ikinangiwi ni Sebi. Kinagabihan ay ang patungkol pa din sa tatay ni Seth ang gumulo sa isipan ni Sebi. Iniisip niya kung ano nga bang mas magandang gawin. Kung habang buhay niya na lamang bang itatago si Seth, kung sakali na hanapin ito ng lalaking nakabuntis kay Sebi. Seth, anak, patawarin mo si Mami. Kung nagiging mahirap ang lahat para sa iyo Ani Sebi habang ito ay tulog. Nakatitig lamang si Sebi sa anak na wala man lang namanas sa kanya. Hindi niya ito kahawig, kaya't nasisiguro niyang kinuha ni Seth ang muka ng ama. Dahilan na din siguro kaya't hanggang ngayon hindi pa din nalilimutan ni Sebi ang muka ng lalaking nakabuntis sa kanya. Masuri niyang pinagmamasdan kung gaano kagwapo ang anak niya. Kahit kaunti, wala man lang itong nakuha sa kanya. Dahilan na din siguro kung bakit hanggang ngayon hindi niya pa din malimutan ang gwapong mukha ng tatay ng anak niya. Kinaumagahan, inantay lang ni Sebi na maghapon
dahil alas 5 daw ang oras ng beach wedding ni Charm. Kaya naman alas 3 pa lang pumunta na doon ng mag-ina. Kulay blue-green ang gown ni Sebi habang si Seth naman nakasuot na krema at napakagwapo. Diyos ko, kang bata ka. Kung maaga akong magkakaanak, gusto kong maging kayo ng anak ko. Ani Charm nang pumasok ang mag-ina sa kwarto kung saan nagpipicture taking sila. Tumigil ka nga, wala pang kaalam-alam ang anak ko para pangarapin mo yan. Ani Sebi. Maya-maya ay pinatawag na din si Charm dahil magsisimula na daw ang seremony. Ma'am, Tita Charm looks good with her wedding dress. Ikaw, Mommy, nagsuot ka na po ba niyan noon? Natigilan si Sebi sa sinabi ng anak. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin niya. Tara na anak, baka malate pa tayo. Ani Sebi. Ibinili niya pansamantala si Seth sa mami ni Charm dahil nga huli silang papasok bilang bridesmaid. Nauna nang maglakad ang mga kasama ni Sebi kasunod siya. Inakala pa nga niya na wala siyang kapareha dahil wala pa ito. Maglalakad na nga sana siya, kaya lang ay may mataas na lalaking lumapit sa kanya. Excuse me, sabi ng organizer, ikaw daw ang kapartner ko. Anang malaking tinig, kaya't nilingon iyon ni Sebi. Ngunit ganoon na lamang ang gulat nila sa isa't isa nang magtagpo ang kanilang mga mata. Si Sebi at Riego. Ikaw? Ani Riego. Tara na. Nakangiti nga ni Sebi kahit na nanginginig ang mga binti niya. Ikinawit ni Sebi ang kamay niya sa braso ni Riego at balak ng magpanggap na hindi nito kilala ang lalaki. Ikaw yun, hindi ako pwedeng magkamali. Ani Riego. Sorry pero hindi kita kilala. Ani Sebi nang sumigaw mula sa upuan si Seth. Go mommy! You look wonderful po! Sabay silang napalingon kay Seth ng ngiting-ngiti. Ang masiglang mukha kanina ni Sebi ngayon ay putlang-putla na habang si Riego naman nagpapalitan ng tingin sa mag-ina na puno ng katanungan. Una ay kung sino ang batang yun. Pangalawa ay kung anak ba ito ni Sebi. Pangatlo ay kung bakit niya ito kahawig. At ang panghuli ay kung ito ba ang naging bunga ng isang gabi nang may mangyari sa kanila. Bakit ganyan ka kung tumingin sa akin? Mag-focus ka dahil mahalagang araw ito ng kaibigan ko. Ani Sebi. Sige. Yun lang ang sinabi ni Riego kahit hindi mawala sa isipan niya ang batang masigla kanina. Pero siguruhin mong ipapaliwanag mo sa akin ang lahat. Bigla ay ani ni Riego nang maghiwalay silang dalawa ng upuan. Mabilis na nag-umpisa ang seremonya, kaya naman nakakatabi din kaagad ni Sebi ang kanyang anak. Mami, sino po yung guy na kapartner nyo? Nakatitig po siya sa akin kanina. Inosenteng ani Seth habang nakatingin kay Riego. Nilingon iyon ni Sebi, dahilan para magtagpong muli ang kanilang paningin. Huwag mo na lang siyang pansinin, nakangiting sabi ni Sebi sa anak. Matapos ng seremonya, pumunta na din sila sa venue kung saan sila kakain. Okay lang bang makiupo dito? Ani Riego nang lapitan si Seth sa mesa na mag-isa. Sandaling pinuntahan kasi ng mami niya si Charm. Opo, sino po ba kayo? Kaibigan ng mami mo, ako si Riego. Nga pala, bakit ngayon lang kita nakita? Saan ka ba galing? Ngumuwi si Seth na para bang hindi naniniwala sa sinabi ni Riego. Kung totoo nga pong kaibigan kayo ni Mami, bakit hindi nyo alam na nasa Amerika kami at doon kami nakatira ng halos 6 na taon? Kasi madamot ang mami mo. Ayaw niyang ipaalam ang mga tungkol sa kanya, kaya naman hindi ko nalaman ang tungkol sa bagay na yun. Pwede ko bang malaman kung sino ang daddy mo? Sinamantala ni Riego ang pagkakataon na wala doon si Sebi. Ang daddy ko po? Napapaisip na ani Seth. Wala pa po kasing naikukwento sa akin si Mami tungkol sa daddy ko, kaya wala po akong alam tungkol sa kanya. Napatigil si Riego sa sinabi ng bata. Kung ganun, hindi mo alam kung sino ang daddy mo? Opo, pero hindi po ako nangungulit kay Mami dahil alam ko naman na sasabihin niya din yun sa tamang panahon. Makakapaghintay po ako basta't wag po siyang magsisinungaling sa akin. Nakangiting ani Seth. Anong ginagawa mo? Layuan mo ang anak ko. Ani Sebi. Bakit parang napaka-defensive mo naman? Tandaan mong may utang ka pa sa akin at kailangan magpaliwanag kung anong nangyari sa'yo. 6 na taon nang nakararaan.
Ani Riego. Maghihintay ako hanggang sa maging ready ka na. Tsaka tumayo sa kinauupuan si Riego. Nanginig si Sebi. Hindi niya alam kung pinaglalaroan ba siya ng kapalaran. Hindi niya din inasahan na ganito niya kaagang makikita si Riego. Uy, nakita ko yun ah. Ani Charm nang lapitan si Sebi. Anong ginawa ni Riego dito? Riego? Riego pala ang pangalan niya. Ani Sebi sa kanyang sarili. Kaibigan siya ni Kuya. Ang gwapo hindi ba? Italian kasi ang daddy niya. Pero dito sila nanirahan ng mami niya. Binata pa yan kaya lang ay mapili. Ani Charm na walang kaalam-alam kung ano ang ugnayan nila ni Riego. Hindi pa ako naghahanap, Charm. Oo nga naman tita, kasi po si daddy ang gusto ni mami. Sabik na Anisette tsaka sumubo ng pagkain. Para na namang natigilan si Sebi. Bagaman hindi nga nagtatanong sa kanya ang kanyang anak, nagpaparamdam naman ito ng paunti-unti ng pagka-interes kung sino ba ang tunay niyang ama. Alam mo na ba kung sino ang daddy ni Seth? Ani Charm pero hindi nakaimik si Sebi. Halata na wala pa ding alam si Charm tungkol sa daddy ni Seth. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, kinailangan na ding umuwi ng mag-ina dahil gabi na. Tulog na noon si Seth na karga niya papunta sa kotse. Habang palapit siya ng palapit sa pinto ng kotse, nagulat siya sa paglapit ni Riego na ipinagbukas sila ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Ani Sebi, may takot sa kanyang tinig. Kapag nakuha ko na ang sagot ay titigilan na kita. Sumakay ka na, tulog naman ang anak mo. Kaya hindi niya maririnig kung ano man ang pag-uusapan natin. Ani Riego, ayokong makipag-usap. Iniwas kaagad ni Sebi ang kanyang paningin tsaka sumakay sa kotse. Pero kaagad naman na sumunod si Riego. Bakit? Para itago sa akin ang katotohanan? Ganun ba? Salubong ang kilay na wika niya. At ano naman ang itatago ko sa'yo? Ani Sebi. Hindi ko alam, ikaw. Depende sa'yo kung anong gusto mong itago sa akin. Kung wala kang tinatago sa akin, anong nangyari sa'yo sa ilang taon na pagkawala mo? Sa ilang taon na yon, paanong nabuo ang batang yan? Tukoy na Riego kay Seth na natutulog sa kanlungan ni Sebi. Bakit? Obligado din ba akong sumagot sa tanong mo? Kung ano man ang nangyari sa atin nun, hanggang dun lang yun at hindi na mauulit. Hindi ko din naman pinangarap na maulit yun. Pero kung nanaisin mo, bakit hindi? Pero wag mong ibahin ang topic natin. Aminin mo, anak ko ba ang batang yan? Namutla si Sebi, ngunit kaagad din na binawi ang kanyang ulirat. Ang taas naman ng pangarap mo para umasta ng ganyan sa harap ko. Matagal na akong mataas, kaya hindi ko na kailangan pang mangarap. Uulitin ko, anak ko ba ang batang yan? Maitatanggi mo sa sagot mo pero hindi mo maitatanggi sa itsura at magiging result ng DNA. Pinakita ni Riego ang isang kutsara na siyang ginamit kanina ni Seth. Binalot ng kaba si Sebi. Alam niyang kahit itanggi niya, sa talino ni Riego, hindi niya ito kayang lukuhin. Kaya naman hinawakan ni Sebi ang braso nito para pigilan. Paglingon sa kanya ni Riego, luhaan na ang mata ni Sebi. Dito ka lang. Anang nanginginig niyang tinig. Marahan na ibinaba ni Sebi ang anak sa upuan bago siya sumunod kay Riego sa labas. Bakit ka umiiyak? Ani Riego. Pinunasan ni Sebi ang kanyang luha. Ang totoo, hindi ko din alam kung bakit. Kakapunas lang ni Sebi ng luha sa pisngi niya. Pumatak na naman ito. Tinignan niya si Riego. Halo-halo ang nararamdaman ko. At sa dami nun, hindi ko na alam kung ano ba talaga ang nasa puso ko. Please, Riego, hayaan mo na lang kami ng anak ko. What do you mean na hayaan? Ikinukulong ba kita? I'm just asking you about him and aside that, wala naman akong hinihingi, diba? Kung aaminin ko sa iyo na anak mo siya, ilalayo mo ba siya sa akin? Masisira ang koneksyon naming mag-ina. Paano? Hihingi ng anak mo ang paliwanag ko kung bakit hindi ko siya pinakilala sa iyo noon pa. Ayokong malaman niya na aksidente lang siyang nabuo. Umiiyak na ani Sebi. Sabihin mo sa kanya na boyfriend mo ko noon. Kaya lang ay may nangyari kaya kinailangan nating maghiwalay. Kakaisip mo sa akin kung paano mo itatago ang anak ko. Hindi ka na nakaisip ng tama. Nakangising ani Riego. Napatigil si Sebi. Hindi dahil sa sinabi ni Riego, kundi sa kagwapuhan nitong taglay. Nakikinig ka ba?
Ani Riego sa kanya. Oo naman. Susubukan kong ipaliwanag yun kay Seth. Sana lang gumana. Gagana yun. Sa ngayon ay ikaw ang paniniwalaan ni Seth kaya tsak nagagana yan. Hinawakan niya ang balikat ni Sebi. Sorry kung nagsuffer ka ng mahabang panahon. Sa ngayon yan pa lang ang maibibigay ko. Ayokong ipilit sa'yo na papasukin ako sa buhay mo. Pero sana dumating yung panahon na magkaroon naman ako kahit kaunting karapatan kay Seth kahit hindi na sa'yo. Good night, Sebi. Ganoon na lamang ang naging kabog ng puso ni Sebi. Nagtatanong kung paano nalaman ni Riego ang kanyang pangalan. Good morning, Mommy. Nakauwi po ba kayo ng ligtas? Sorry po kung nakatulog ako. Ani Seth kinaumagahan nang magising kayakap ang ina. Inescortan si Sebi ni Riego kagabi hanggang sa kanto. Oo anak, hinatid ako ni... Napahinto siya tsaka naipit ang labi. Ngiwing ani Seth. Ni Tita Char mo anak. Bababa na ako, ipagagaya kita ng almusal tsaka sila tita mo na din. Ani Sebi, ang totoo, gusto niya munang bumuelo sa anak. Hoy, kamunti ka na siyang mapatalon nang bigla na lamang siyang gulatin ni Sab. Ano't para kang balisa dyan? Sab, nagkita kami. Nino? Ng daddy ni Seth, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ay di dahan-dahan mong ipaliwanag sa kanya. Tandaan mo, De La Fuente ang dugo na dumadaloy sa kanya. Malabo na hindi niya maintindihan ng mga bagay. Nga pala, sino ba ang daddy niya? Isa siyang Italian billionaire. Hindi nga. Kaya siguro ganoon na lamang kagwapo ang batang yun. Nakakamangha ate. Pangiti-ngiti ka dyan halos mapugto na nga ang hininga ko dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan kay Seth lahat. Ani Sebi. Naniniwala ko na kaya mo yan. Ani Sab, tsaka tinapik ang balikat ng kapatid. Ma'am? Hayan na naman ang dagundong ng kaba ni Seb sa pagsulpot ng anak na ngayon niya lang napansin. Oh, kanina ka pa ba? Kadadating lang po, Mami. Bakit po? Wala naman anak, halika na at kumain na. Tatawagin ko lang ang lolo dad mo at lola mo. Ma'am, okay lang po lahat. Okay lang pong mahuli. Naiintindihan ko po. Basta po, huwag kayong magsisinungaling sa akin. Ani Seth, pakiramdam ni Sebi may alam na ito tungkol sa daddy niya. Gusto mo ba kumain tayo sa labas mamaya? Sa Jollibee? Sa favorite fast food mo? Talaga po? Hindi na po ko kakain, Mami. Doon na lang po. Sabik na ani Seth. No baby, kumain ka kahit kaunti lang. Ani Sebet hindi na din naman kumontra pa ang anak. Hanggang sa sumapit ang 10:00. Nag-take out lamang si Sebi ng pagkain mula sa fast food dahil balak niyang dalhin si Seth sa park. Alam ko pong may mahalaga kayong sasabihin, kaya niyo po ko inaya dito. Nakangiting ani Seth. Ang dad ko po, gusto niya na po bang bumalik? Diretsahang ani Seth habang naghahalo ng spaghetti. Mami, gusto ko pong malaman niyo. Wala na po akong pakailam sa kung ano po ang nangyari bago pa ako dumating sa buhay ninyo. In short, labas na po ako sa kung ano man ang naganap noon. Ang mas mahalaga po sa akin ay yung ngayon. Kung balak pong bumalik ni Daddy ay tatanggapin ko po siya ng buo, Mami. Sa akin anak, hindi ka ba magagalit o magtatampo? Para saan po? Dahil hindi ako nagsabi sa'yo kung nasaan talaga ang daddy mo. Alam ko pong may rason, Mami. Mula po nung bata pa lang ako, wala na kayong hiniling kundi ang mapaayos ang buhay ko. Kaya po hindi ako mag-iisip na hindi niyo po yung sinabi sa akin para lang pagdamutan ako. Emosyonal na nakangiti si Sebi. Kumain ka na anak. Ani Sebi kay Seth. Maya-maya, nakarinig sila ng busina mula sa daan. Kaya't lumingon silang mag-ina at doon bumaba si Riego. Bakit nandito siya? Ani Sebi sa kanyang sarili. Yung cool guy kagabi. Sabik na ani Seth habang nakangiti. Bakit ka po nandito? Bungad ni Seth nang makalapit si Riego sa kanya. Gusto ko lang kayong makita. Galing ako sa bahay ninyo. Si Crane ang nakausap ko. Kilala mo si Crane? Nanlalaki ang mata na ani Sebi. Oo, dapat ba hindi? Halata na kinikilig ka pa dun ah. Nakataas ang kilay na ani Riego. Ano? Hindi bakit ako kikiligin dun? Malay ko.
Kasi kapag hindi ka kinikilig sa kanya, malamang na ako na ang magiging laman niyang puso mo. Tumigil ka nga. Ma'am, putol sa kanilang dalawa ni Seth. Ano pong meron? Magkakilala po ba kayo? Doon ay kapwa na tigilan ng tuluyan sina Riego at Sebi. Seth anak, hindi ba sabi mo kung sakali man na dumating ang daddy mo, handa mo siyang tanggapin ng buo? Panimula na ani Sebi at kahit ganun pa lamang ang kanyang sinasabi kung sino ang kanyang daddy na tinutukoy nito, dahan-dahang tumingin ang bata kay Riego na ngayon ay kinakabahan na. Maging si Riego ay nasurpresa sa kung anong nararamdaman niya ngayon. Kung kahapon ay buo ang kanyang loob na makita ang kanyang anak at makausap, ngayon naman ay pinanghihinaan siya ng loob sa kung ano nga bang mararamdaman nito kung sakali na ipagtapat niya na siya ang ama ni Seth. Sabihin niyo po, kayo po ba ang daddy ko? Lumingon ang bata sa mami niya. Marahil nasabi ko nga po kay mami na handa akong tanggapin ng buo ang aking daddy kung sakali man na bumalik siya. Ngunit hindi naman siguro masama kung magtatanong din ako kahit kaunti. Kung kayo po ang daddy ko, sa ilang taon po na pagkawala ninyo, gusto kong malaman na sumagi po ba sa isip nyo na hanapin ng mami ko? Hindi ko din po alam kung sumagi ba sa isip ninyo na baka nga may nabuo sa pagmamahalan nyo. Pero sigurado ako na hindi mangyayari ang mga bagay-bagay kung wala po kayong nararamdaman para sa isa't isa. Kaya po gusto kong malaman kung hinanap nyo ba si mami. Anong mararamdaman mo kung sasabihin kong oo? Nakangisi nga ni Riego habang si Sebi naman napatigil, wari hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Riego. Hinanap ko ang mami mo. Kahit paano pinakikibalitaan ko siya dahil alam kong kaibigan niya si Tita Charmo. Ang problema lang, hindi nila sa akin nasabi na nagbuntis ang mami mo. Hindi ko nagawang pumunta sa ibang bansa dahil nagkataon naman na nalagay sa alanganin ng kumpanya at ilang business ko. Tinulungan lang ako ng Tito Charlie mo kaya kahit paano halos nabawi ko na ang mga nalugi ko. Ngayon po, ano pong plano nyo? Ani Seth na para bang silang dalawa lang ang naroon. Bala ko munang bawiin ang mga taon na hindi kita nakasama. Ayoko mangahas na ligawan ng mami mo kahit na gusto ko siya. Bakit po? Ani Seth, tumingin naman si Riego kay Sebi. Simple lang, dahil hindi ko alam kung papayagan niya ba ako manligaw sa kanya. Sa ngayon ay okay na muna akong maging daddy sa'yo. Naglaro si Seth sa park na yun dahil iilan lang din ang mga tao. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Sebi at Riego na makapag-usap. Totoong gusto kita. Hindi ko nga alam kung paano ipapaliwanag. Hindi mo kailangan lokohin ang sarili mo para lamang tanggapin kita. May karapatan ka sa anak mo kaya hindi mo na kailangan pang magsinungaling. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Basta ngayon, si Seth na muna ang mahalaga. Hindi ko pa nababanggit kay daddy ang tungkol dito. Ang totoo, ayaw pa nga niya na ipaalam ko sa'yo ang tungkol sa anak natin. Dahil wala ka nung panahon na nanganganak ako kay Seth. Hindi ko maiaalis sa kanyang bagay na yon. Pero sana wag naman niyang isara ang pinto niya sa akin bilang ama ng anak ko. Kaya nga ipapaliwanag ko sa kanya. Ani Sebi at tumango naman si Riego. Good morning, Ma'am. Ani Sebi kinaumagahan. Inagahan niya nga ang gising niya para sana makausap ang ama. Kaya lang ay nagulat si Sebi dahil mag-aalas 7 pa lang ng umaga, paalis na ang kanyang daddy. Dad, bakit parang ang aga niyo naman pong umalis? Oo, iha. May importanteng tao kasi akong kakausapin. Anang daddy niya. Nagpadala kasi si Riego ng imbitasyon sa ama ni Sebi para formal itong makausap. Mag-ingat ka, mahal. Anang mami ni Sebi. Nako, ikinagagalak ko na makaharap kayo, Mr. Hemsworth. Inalok ng daddy ni Sebi ng shake hands si Riego. Huwag po kayong maging formal sa akin. Maupo tayo. Alok ni Riego sa kanya. Itinaas ni Riego ang kanyang kamay para tumawag ng waiter. Sa mamahaling steakhouse niya inaya ang Ginoo para makausap. Naku, mukhang importante ang pag-uusapan natin at sa ganito mo pa ako inaya. Pag-usapan po natin yun pagkatapos natin kumain. Ani Riego, maya-maya lang din dumating ang kanilang order. Napangisi si Riego nang makita ang pagkinang ng mata ng daddy ni Sebi. Patapos na sila noon nang buksan ni Riego ang topic.
Nagkita po kami ng anak niyo sa isang wedding party kumakailan lang. Simula na ani Riego. Oo nga, naimbitahan ka din pala. Kung sa bagay sigurado kung kilala mo si Charlie Iho. Kaibigan din kasi siya ni Crane, yung gwapo kong manugang. Tumatawang anang Ginoo. Tuloy ay para bang nawala ang good vibes na aura ni Riego. Totoo po bang hindi pa po kayo open na ipakilala ang apo niyo kay Sebi sa daddy niya? Oo sana. Alam mo naman kung gaano kahirap na magpalaki ng anak. Kaya nga din siguro hindi ka nag-aasawa hanggang sa ngayon. Ang walang yang... Ako po ang daddy ni Seth. Putol ni Riego sa daddy ni Sebi. Ang matamis na pagkakangiti nito ay dahan-dahang nawala hanggang sa mapako yun kay Riego. Anong sabi mo? Ako po ang daddy ni Seth. Nandito po ko para formal kayong kausapin, hayaan ako makapiling ang anak ko. Seryosong ani Riego. Napapunas ang Ginoo ng pawis sa kanyang noo na tila ba hindi makapaniwala. Kung ganun, balak mo din bang pakasalan ng anak ko? Nooy si Riego naman ang nagulat. Wala pa po sa plano ko na mangyari yun. Lalo at kahapon lang po kami nakapag-usap ni Sebi. Ganun ba? Napapahiyang saad ng Ginoo. So hindi nyo na po ba hadlangan na makita ko ang mag-ina ko? Napatingin ang Ginoo kay Riego. I mean, yung anak ko. Pagtatama ni Riego. Gulat na gulat ang Ginoo habang kinakausap ang asawa. Hindi ko alam kung masasabi ko pa bang swerte ang mga anak ko. Mabigat ang bawat kwento na anang Ginoo. Bakit? Ano bang nangyari? Nagkita kami ng daddy ni Seth. Napangiwi ang ginang dahil kahit hindi pa tuluyang naisasalaysay ng Ginoo ang kwento, ay mababakas na ang pagkasabik sa tinig nito. Talaga? Oh, akala ko ba ayaw mo pang makita ang taong yon dahil parang hindi mo makita kung anong magagawa mo sa kanya? Mahal, nagkita kami. Siya si Riego Hemsworth. Tuwang-tuwa na anang Ginoo. Akala ko ba ayaw mo munang ipaalam ang tungkol kay Seth? Siyempre, sukol na ako, ano pa bang sasabihin ko? Pagpapalusot ng Ginoo. Maya-maya pa'y dumating si Riego, dala ang sandamakbak na pagkain. Good morning tita, tito. Ngiting-ngiting anito. Ang kaninang seryosong mukha ng daddy ni Sebi, dahan-dahang ngumiti. Iho, ano't nagabala ka pang pumunta dito? Malakas na tumawa ang daddy ni Sebi habang ang mami niya naman napasalo sa kanyang noo dahil sa inaasta ng asawa. Tita daw, hindi ko pa nga siya nakikilala. Nakangusong anang mami ni Sebi. Nang humarap ng sabay ang asawa at si Riego, napangiwi ang ginang. Hindi niya maitatanggi na gwapong ang talaga si Riego. Hindi na ako magtataka kung bakit nabuntis ang anak ko. Ngiting anang ginang sa kanyang sarili. Maya-maya, bumaba na ang mag-ina sa kanilang kwarto. Halata na bagong gising lang si Sebi. Daddy! Sabik na sigaw ni Seth, tsaka tumakbo papalapit sa ama. Nagulat nga din si Sebi dahil hindi niya akalain na pupunta si Riego ng ganito kaaga. Good morning, dude. Nakangiting ni Riego sa anak, tsaka sinalubong ng yakap. Kinarga niya si Seth sa kanyang kandungan. Sebi, iha. Dito yata mag-aalmusal ang nobyo mo. Anang daddy ni Sebi. Dad? Nakataas ang kilay na ani Sebi. Nagtatanong ang kanyang ekspresyon kung kailan pa niya naging nobyo si Riego. O siya, sandali at magluluto ako. Anang ina ni Sebi. Nagpaalam din sandali ang daddy niya na may gagawin sandali, kaya naman nagkaroon pa ng pagkakataon si Sebi na makausap si Riego. Abala din kasi ang anak nila sa paglalaro ng bagong laruan na binili ni Riego. Paano mo nakumbinsi si daddy? Simple lang. Sinabi ko lang na ako ang daddy ni Seth. Ganun lang? Kamunti ka ng malaglagang panganang dalaga. Napanguso pa si Sebi. Takot pa naman siya sana na ipaalam ang tungkol kay Riego. Samantala na unahan pa siya nito na ipaalam ang tungkol sa pagiging ama nito kay Seth. Maya-maya, nagyaya na ang mami ni Sebi para sa almusal. Dito ka ba kakain? Baka hindi kaya ng schedule mo, okay lang naman. Pangunguna ni Sebi nang papunta na sila sa hapagkainan. Talagang mukha talagang isang buong pamilya dahil sa pagkarga ni Riego sa anak niya. Kung para kay Seth at para makita kay walang problema. Simpleng ani Riego, dahilan para mamula ang pisngi ni Sebi ng palihim. Ipinaghila ni Riego ng upuan si Sebi habang nasa kandungan niya si Seth. Hay nako,
Para talaga kayong isang pamilya. Close na close kayong mag-ama. Anang mami ni Sebi. Ganyan din sa akin ang anak ko. Pero sana maging balance mga anak. Kung gaano kalapit si Seth sa daddy niya, dapat ganoon din sa'yo anak. Oo naman mami, sa akin po lumaki ang anak ko. Kahit na hindi katwiran yun, kita kong makaama si Seth una pa lang, kaya mas maigi kung palagi mo din siyang tanungin anak sa mga nararamdaman niya. Huwag po kayong mag-alala tita, hindi ko po hayaan na mapalayo kay Sebe ang loob ng anak niyo. Singit na ani Riego. Paano mo gagawin yun hindi naman kayo magkasama sa bahay? Gusto niyo po bang dito na ako mag-stay? Ani Riego, kamunti ka nang maibuga ni Sebe ang pagkain sa loob ng bibig niya. Dali-dali naman na inabutan ni Riego ng tubig si Sebi. Ano bang sinasabi mo? Ani Sebi nang ito ay kumalma. Seryoso naman na nilingon ni Riego ang ina ng anak niya. Seryoso ko. Kala ko mahihirapan pa ako sa panunuyo sa mga magulang mo. Pero mukhang tulad din nila, gusto nilang mabuo ang pamilya natin. Kaya gusto kong manligaw sa iyo, Sebi. Hala, sabi kang kilig kay Seth habang takip ang kanyang bibig dahil sa nadinig sa ama. Mami, pumayag ka na, Mami. Anak naman, hindi naman ganun kadali yun. Di padaliin natin. Putol ni Riego. Alam mo, ikain mo na yan. Gutom lang yan, alam ko. Ani Sebi tsaka sinandukan ng plato ni Riego. Matapos nilang kumain ay si Sebi na ang nag-asikaso ng pinagkainan. Seryoso ko sa sinasabi ko. Ani Riego habang nasa likod at pinanonood ang paghuhugas niya ng pinagkainan. Anong gusto mong gawin ko? Kiligin ako. Pumayag ka na. Isang Riego Hemsworth na to. Huwag mo nang tanggihan. Anong meron sa'yo? Napasinghap siya nang igiya siya ni Riego paharap. Nakasandal si Sebi sa lababo habang nasa magkabilang gilid niya ang dalawang kamay ni Riego. Ano nga bang meron sa akin? Ganoon na lamang kabilis na nilamon si Sebi ng kanyang kaba. Bukod sa pagiging ama ko kay Seth, wala na hindi ba? Pero sa ngayon lang yan, alam kong dadating din na manghihina ka. Madinig mo pa lang ang tinig ko. Dadating ang oras na kakabahan ka kapag hinahagkan ko na ang labi mo. Ani Riego habang hawak ang kanyang bewang. Riego, baka may makakita sa atin dito. Ano naman? Alam naman nila na may gusto ko sa'yo. Alam nila? Gulat na ani Sebi dahilan para pitikin ni Riego ang noo niya. Oo, kakasabi ko lang kanina diba? Si Charlie talaga ang naging mata ni Riego pagdating sa pamilya ni Sebi. Kaya nga lang, hindi siya makapunta dito noon dahil hindi niya alam na may karapatan pala siya. Akala niya'y simpleng one night lang ang namagitan sa kanila ni Sebi. Lingid sa kaalaman niya na nabuntis niya ang dalaga. Kahit hindi binigyan ni Sebi ng permiso si Riego, ay nagsimula na itong manuyo sa kanya. Abot ang padala ng bulaklak o di kaya naman, nag-aaya si Riego madalas na kumain sa labas kasama ang anak nila. Pupunta ka ma'am sa office ni Daddy? Ani Seth habang nagagayak si Sebi. May lakad din kasi si Seth kasama ang tita Sab niya na maya-maya lang susundo na sa kanya kaya hindi siya makakasama sa kanyang mami. Oo anak, ihatid ko lang itong jacket ng daddy mo. Ipinahiram iyon Riego nang lumabas sila noong nakaraan at late na silang nakauwi. Huwag kang magpapasaway kay tita Sab mo ha. Bili ng mami niya bago umalis. Hiniram ni Sebi ang isang kotse ng daddy niya para hindi na makipagsiksikan pa sa pagkukommute. Mabilis niya ding narating ang kumpanya ni Riego. Bago lang ang mukha ni Sebi sa mata ng mga empleyado, kaya ang lahat ay nakatingin sa kanya. Walang kupas ang ganda ni Sebi. Madalas pa nga siyang pagkamalang dalaga. May kailangan po kayo? Anang isang empleyadong lalaki ni Riego. Wala akong anumang business appointment kay Mr. Hemsworth, pero gusto ko siyang makausap. Ani Sebi bago sumakay ng elevator. Kausap niya po kasi si Ma'am Beatrice. Natigilan si Sebi at nagtanong sa isip niya kung sino ba ang Beatrice na sinasabi nito. Pagpasok niya ng elevator, habang palapit ng palapit, lalo siyang kinakabahan. Bakit nga hindi na lang ako? Ano bang iniisip mo? Kahit ang magulang mo, sang-ayon din ako ang mapapangasawa mo. Pagpipilitan ng tinig ng babae at kahit malayo pa si Sebi,
Malinaw niyang naririnig yun. Sang-ayon sila dahil akala nila gusto kita. Come on, Beatrice. Kapatid lang ang tingin ko sa iyo at alam ni Susie yun. Patungkol ni Riego sa kapatid nito na kaibigan niya din. Ikinawit ni Bea ang kamay niya sa batok ni Riego. Ngunit dahil sa taas nito, mabilis din na naialis ni Riego ang kamay nito. Nakakaabala ba ako? Kalmado na ani Sebi, ngunit kahit anong tago niya, hindi talaga napigil ng kilay niya na umangat. At sino naman yan? Taas din ang kilay na ani Beatrice. Ihahatid ko lang tong jacket niya, huwag kang mag-alala. Jacket? Bakit nasa iyo ang jacket ni Riego? Nagtatakang ani Beatrice. Lumabas kami nung nakaraan, pero huwag kang mag-alala, hindi na mauulit yun. Kaya wala nang makakapigil sa inyo kung lalabas man kayo o kung gusto mo man siya. Ani Sebi tsaka akmang aalis na nang hawakan ni Riego ang kamay niya. Saan ang punta mo? Uuwi na. Naibigay ko na yung pakay ko. Mataray na ani Sebi pero hindi siya pinakawalan ni Riego. Bakit mo ko pinagtatabuyan? Alam mo naman na nanliligaw ako sa iyo. Ano? Nanliligaw ka sa babaeng yan? Ani Beatrice. Oo, wala namang masama hindi ba? Nanay siya ng anak ko kaya walang kaso dun. May anak ka na? Sandali nga, naguguluhan ako. Kailan mo lang nakilala ang babae na yan tapos may anak na? Pinagtitripan mo ba ako? Nanggagalaiting ani Beatrice. Inakbayan ni Riego si Sebi. Wala kang magagawa. Ang babaeng ito ang gusto ko. Anya pero kaagad na inalis ni Sebi ang kamay niya sa balikat nito tsaka naunang maglakad. Bakit ba ang bilis mo namang magtampo? Riego nang sundan si Sebi. Pwede ba? Yung Beatrice na lang ngayon ang kausapin mo. Mukha namang interesado siya sa'yo eh. Binibigyan din naman kita ng karapatan kay Seth, kaya hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na pasanin ang lahat ng obligasyon. Ayoko nga eh. Ikaw ang gusto ko, ikaw lang. Ani Riego pero hindi siya pinansin ni Sebi hanggang sa makalabas ng building. Pero hinuli ni Riego ang kamay ni Sebi tsaka itinago sa gilid ng building kung saan walang mga tao. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Why would I do that? Pinamimigay mo nga ako eh, kaya bakit kita bibitawan? Halata naman na patay sa iyo ang babae na yun, kaya bakit ko kayo pipigilin? Napasinghap si Sebi nang hagkan ni Riego ang kanyang labi. Please, wag mo naman ako ipagtabuyan para sa iba. Nakikiusap ang tinig ni Riego. Alam mo ba na mahal talaga kita? Nung panahon na halos wala akong makuhang detalye sa'yo. Para na ako mababaliw. Kaya naman tingin mo ba talaga hahayaan lang kita? Na basta na lamang akong ipagtabuyan? Nahayaan na lamang akong iwan? Ano pa ba yung dapat kong gawin para paniwalaan mo na gusto kita? Na seryoso ako sa'yo. Wala pa akong lakas ng loob para sabihin sa iyo ang lahat ng to dahil baka isipin mo na masyado akong nagtitake advantage dahil hinayaan mo kong magkaroon ng karapatan sa anak natin. Pakiusap, Sebi. Hayaan mo naman ako. Hayaan mo kong suyuin ka. Hayaan mong makapasok ako sa puso mo. Masuyo at sincero ang bawat binitiwan ni Riego. Hindi nakaimik si Sebi. Sa halip ay nag-iwas siya ng tingin dahil nahihiya siya. Maya-maya, nilapitan sila ng assistant ni Riego. Sir, may urgent po sa office. Parating po ang magulang ni Ma'am Beatrice. Bakit daw? Nasa loob po si Ma'am Beatrice at umiiyak pa din hanggang ngayon. Anito kay Riego. Mauna na ako. Ani Sebi pero muli na namang hinuli ni Riego ang kamay ni Sebi. Kailangan kita doon. Ani Riego tsaka iginiya si Sebi. Sandali naman, alam mong naghatid lang ako ng jacket. Gusto kong ipaliwanag sa kanila kung bakit hindi ko maaaring piliin ang anak nila. Ikaw ang gusto ko, Sebi. Ani Riego habang naglalakad sila papasok sa conference room. Inabutan nilang naroon sa loob si Beatrice na panay ang pag-iyak sa kanlungan ng ama. At talagang may lakas ka pa ng loob na iharap sa akin ng babae mo? Nanggagalaiting anang ama ni Bea. At bakit naman hindi? Tandaan mong hanggang sa kumpanya lang ang pinirmahan nating kasunduan. Hindi na nito saklaw ang buhay ko. Tignan mo, Dad, talagang ipinagmamalaki pa niya ang babae niyan. Mangyak-ngiyak na ani Bea. Tahan na anak, pagdating ng daddy niya, doon natin malalaman ang totoong desisyon. Anang Ginoo. Pinangunahan ng inis si Riego. Ganoon na lamang ang lakas ng loob ng Ginoo. Palibhasa nga
ay kaklose nito ang daddy ni Riego. Maya-maya lang din, dumating na ang daddy ni Riego na may mabigat na presensya kasama ang kanyang mami. "Kumpadre," tumayo ang daddy ni Beatrice tsaka kinamayan ng daddy ni Riego. "Ikinasisi ako na makita ka. Wala akong ideya kung bakit mo ko pinapunta dito." Mabigat din at malamig ang tinig nito. Pinaghila niya ng upuan ng asawa habang nakatingin naman iyon kay Sebi. Abot na ang kaba ni Sebi dahil sa tingin ng mami ni Riego sa kanya. "Kumpadre, alam kong alam mo kung gaano kahalaga sa anak ko ang anak mo. Alam mo na matagal niya nang iniibig si Riego. Ngunit hindi naman yata patas na basta niya na lamang itong tanggihan dahil lamang sa babaeng yan." Turo nito kay Sebi. Napatayo si Riego sa kinauupuan niya. "Sandali nga, huwag niyong babastusin sa harap ko si Sebi." Anito habang hawak pa din ang kamay niya. "At bakit hindi, iho? Ano ba ang naiambag niyan sa buhay mo?" Anang daddy ni Beatrice. "Sandali lang, hindi naman tama na basta mo na lamang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko." Anang mami ni Riego. Binitiwan ni Sebi ang kamay ni Riego tsaka siya tumayo. "Ipagpaumanhin ninyo kung nagdulot pa ako ng abala sa inyo. Pasensya na ha, aalis na din naman ako. Labas ako sa usapan na to dahil wala namang kahit na anumang namamagitan sa amin ni Riego." Magalang na ani Sebi. "Sebi," ani Riego para siya'y pigilan, pero bahagya lang nang umiti si Sebi. Akmang lalabas na siya nang bumukas ang pinto ng conference kung saan naroon si Seth habang nasa likod niya naman ang tita Crane niya na ngayon ay nakangisi. Unti-unting bumagsak ang luha sa mata ni Seth. "Hindi na po ako papayag na muli niyong kuhanin ng pagkakataon para mabuo ko ang aking pamilya." Ani Seth. "Sino naman ang batang yan?" Anang daddy ni Beatrice. "Parang awa niyo na. Hayaan niyo naman na maranasan kong magkaroon ng sarili kong daddy. Ako po si Seth, anak ni Sebi at Riego." "Tignan mo, talagang gumagawa pa kayo ng palabas. Gumamit pa kayo ng bata para lamang..." "Tumahimik ka." Anang mami ni Riego na nakatingin kay Seth. "Sa totoo lang, hindi naman talaga ako sumama sa asawa ko para pakinggan ang rant mo. Gusto ko lang din ipaalam sa iyo na kung ano ang magiging desisyon ng anak ko ay yun ang susundin ko. Kung taliwas kayo ng asawa ko sa nais ng anak ko, bakit hindi na lang kayo ang magpakasal?" Mataray na anang ginang tsaka ito tumayo. Nilapitan niya si Sebi. "Halika na, iha. Hayaan mo silang mag-usap dyan." Anang ginang. Nagulat pa si Sebi nang igiya siya nito palabas kasama si Seth. "Bakit ka nandito, Crane?" ani Sebi nang makalabas sila. "Tumawag lang sa akin ang kaibigan namin. Kailangan daw si Seth dito kaya dinala ko muna. Aalis na din ako." Naglakad silang tatlo pabalik sa opisina ni Riego. "Oh my God!" Malakas na anang ginang na kanina pa pala nagpipigil. "Totoo ba na anak ka ng daddy mo?" Humahangang anito kay Seth habang hawak ang pisngi ng bata. "Sabi ko na nga ba, may hindi sinasabi sa akin ng anak ko. Tignan mo't kuhang-kuha ang mukha niya." Nabaling naman ang atensyon ng ginang kay Sebi. "Iha, bakit mo naman ipapaubaya ang ama ng anak mo sa kanila? Hindi ko alam kung anong mayroon sa inyo ng anak ko, pero tandaan mo, sa bawat desisyon na gagawin mo, may anak kang maaapektuhan. May anak ka nang iiyak. Kapag nawala si Riego, mawawalan din ng ama ang anak mo." "Nauunawaan ko po. Ang totoo'y matagal po kaming hindi nagkita ni Riego. Halos magtatatlong linggo pa lang po kami na nagkakausap. Kaya naman ayoko pong maging dahilan ng pagbabago sa buhay niya." "How about me, ma'am? Hindi ka din ba natutuwa na mababago ang buhay ko? Kung dati wala akong daddy na nasusumbungan, ngayon ay meron na." "Kaya lang anak, nauna niyang nakilala iyong babae kanina kaysa sa atin." Giit ni Sebi. "And now?" ani Riego na kakapasok lamang. Naglakad siya palapit sa mga ito. "Anong gusto mong gawin ko ikaw ang gusto ko?" Sinabi ni Riego iyon na kahit pa nakaharap ang kanyang mami. "Sinisettled na ni daddy ang issues. Kung gusto niyang kuhanin ang share niya sa company ay ayos lang. Hindi ko siya kailangan dito." Diretsong ani Riego tsaka kinarga ang anak sa kanyang kandungan. "Ang galing mo kanina," ani Riego habang hinahaplos ang ulo ng anak.
Dad, magpapakasal na po ba kayo ni Mommy? Anak, saad ka agad ni Sebi na ikinatawa ni Riego. Tignan mo at pulang-pula na naman ang mami mo. Ni Riego. Maya-maya pa, tinabihan na ni Sebi ang mami ni Riego. Aba anak, hindi ka nalugi sa anak ko. Nag-iisa siya na anak namin. In short, malaki talaga ang mamanahin niya sa amin ng daddy niyo. Napangiwi si Sebi. Kahit hindi na pala manligaw si Riego, ay may ina ito na bubuhat ng sarili niyang bangko. Ang totoo po niyan, hindi pa namin napag-uusapan ni Riego ang tungkol dyan. Nasa punto pa lang po kami ng co-parenting. Pero nanliligaw na ako sa'yo, di ba? Ni Riego. Pakiramdam ni Sebi ay naiipit siya sa 2 bato na may timbang na bigat kaya wala siyang pagkakataong makawala. Ibig sabihin ay wala kang balak na sagutin ako? Ni Riego pero ang totoo, pinaparinig niya lang sa anak ang bagay na iyon para mas makuha ang simpatya ni Seth. Mami, dali na po, sagutin mo na si Daddy. Pero anak, hindi naman basta ganoon yun. Nakangiwing ani Sebi. Pero Mami, sabi mo nung nakaraang gabi, feeling mo, may feelings ka na kay Daddy. So bakit mo kailangan napigilan yan? Ayaw niyo po ba akong sumaya, Mami? Lihim na napangiti si Riego dahil talagang umaayon sa kanya ang lahat. Anak, pumunta ka na muna sa lola mo. Mag-uusap muna kami ng daddy mo. Ni Sebi tsaka tumayo. Maya-maya, hinablot ni Sebi ang tenga ni Riego. Gusto mong kampihan ka ng anak natin? Sige, tara. Nanggigigil na ani Sebi tsaka hinila palabas. Nakasalubong pa nila ang daddy ni Riego. What's going on, son? Nagtatakang anang ama ni Riego. Mag-uusap po kami. Ani Sebi na hindi nag-alangan na makita silang ganoon. Ganyan na ba ngayon ang tamang pag-uusap? Ngiwing anang daddy ni Riego. Oo dad, usapang mag-asawa to kaya hayaan nyo na. Saad pa ni Riego, dahilan para mapailing ang daddy niya habang nakangisi. O siya, mag-uusap kayo. Anito tsaka dumiretso papasok. Kakaibang babae, kaya siguro nahulog ang anak ko. Saad niya pa sa sarili. Binitiwan ni Sebi si Riego tsaka ito nag-cross arms. Talagang hindi naman halata na panay ang kuha mo ng kakampi, no? Mula sa anak natin hanggang sa mga magulang mo. Siyempre pati mga magulang ko gusto ka para sa anak natin. Ikaw, hindi mo ko gusto para sa'yo. Makahulugan ng umiti si Riego. Dahilan para mag-iwas ng tingin si Sebi. Gusto siyempre, pero kasi... Seryoso ka na ba sa nararamdaman mo? Ngumiti si Riego. Tingin mo, lalakas ba ang loob ko na harapin ang mga magulang mo para ipaalam ang totoong pakay ko kung hindi kita gusto? Matanda na tayo, Sebi, at alam kong hindi pa sapat ang iilang linggo para makilala ang isa't isa pero gusto kita. Kung dumating man yung punto na questionin ko ang sarili ko kung bakit kita nagustuhan, ay di babalik ako sa mga araw na namimiss kita. Sa mga araw na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Hindi ako mapapagod na alalahanin ng mga araw kung saan ko unang naramdaman na gusto kita. Ramdam ni Sebi ang pagiging sincero sa tinig ni Riego, kaya hindi niya na ito kinontra. Uuwi na kami ni Seth, magkita na lang tayo bukas. Ani Sebi. So welcome na ako sa inyo, hindi mo na ako ipagtatabuyan. Kailan ko ba ginawa yun sa'yo? Kinaumagahan, aligaga ang daddy ni Sebi nang abutan niya sa kusina. Kadami naman pong pagkain yan. Anya nang makita ang iba't ibang putahe sa mesa. Mukhang importante din ang mga bisita dahil ang daddy niya pa mismo ang nagluto. Parating ang mga in-laws mo anak kaya't natural lang yan. In-laws? Ngiwing ani Sebi. Maya-maya ay dumating din sina Sab at Crane kasama ang anak nila. Naks, pumapag-ibig din ah. Birong ani Crane kay Sebi. Huwag mo nga akong biruin. Ani Sebi tsaka umirap. Akala ko ba mawawala kayo ng ilang araw? Bakit kayo nandito? Mahalaga ka naman ang higit sa pupuntahan namin, no? Ani Sab. Tsaka gusto ko ding makita kung bakit ka nabihag ng isang Riego. Singit ni Crane. Noong kasi ay nagkaroon din ng paghanga si Sebi sa kanya. Kaya lang ay si Sab talaga ang gusto ni Crane. Simple lang ang sagot. Ani Riego na kadarating lang, tsaka lumapit kay Sebi at tumakbay. Dahil hindi ako ikaw. Sus, at least ako ang una niyang nagustuhan. Birong ani Crane
na lalong ikinainis ni Riego. Una ko nga niyang nagustuhan. Sa akin naman siya ikakasal kaya baliwala din. Mayabang na ni Riego habang pilit na itinatago ang inis. Kapag hindi kayo umayos talagang tatamaan kayo sa akin. Ani Sebi. Natawa si Sab sa sinabi ng kapatid. Hindi na ito ang dating Sebi na hindi makabasag pinggan. Palaban na ito at mukhang walang kinatatakutan dahil siguro sa pagiging ina niya. Kinailangan na nga din na huminto ni Crane at Riego sa pag-aasaran dahil dumating na din ang mga magulang ni Riego. May mga dala itong imported na alak para sa daddy ni Sebi. May mga dala ding mga mamahaling alahas ang mami ni Riego. Hindi na po sana kayo nag-abala na magdala ng mga ganyan. Ani Sebi nang nasa hapag na sila. Kung mahilig po kayo sa mga jewelries, may sarili po akong shop. Talaga, iha? Nako, magkakasundo tayo niyan. Saad pa ng ginang. Heto, ito naman ay galing kay Riego. Anang ginang, tsaka nilapag ang itim na box sa harap ni Sebi. Napatingin si Sebi sa kanilang lahat na naroon. Batid niya naman na singsing ang nasa loob noon. Kaharap niya ang lahat ng pamilya nila, kaya naman iisa lang ang nasabi ni Sebi sa kanyang sarili. Wala na tong atrasan. Ani Sebi sa sarili niya hanggang sa buksan ng box na may lamang kwintas. Nagtaka pa siya dahil hindi singsing ang laman nun. Opisyal na nilang inamin na mayroon na silang relasyon, kaya napangiwi si Sebi sa kanyang sarili. Oo nga naman, bakit ba ako aasa na mag-aalok siya ng kasal sa akin? Bago lang nagiging kami. Ani Sebi sa kanyang sarili. Tumayo si Riego, tsaka isinuot ang kwintas sa leeg ni Sebi. Hindi nyo pa napag-uusapan ng kasal, hindi ba? Patay mali siya na anang mami ni Riego. Hindi pa po. Nasa stage pa din po kami na kung saan iniisip po namin ang future mommy. Ani Riego. Nakatingin lamang si Sebi sa kanya. Kung noon ay si Riego ang panay paramdam sa kanya, ngayon ay si Sebi naman ang umaasa na sana maikasal sila ng mas maaga. Mula din kasi nang maamin ni Sebi na may damdamin siya para kay Riego, ay para bang sa isang iglap, lumalim na lamang ang pagmamahal niya para dito. Kung minsan nga, pinapangunahan pa siya ng takot sa dami ng nagkaka-interes kay Riego. Kaya lang nga hindi niya magawa na mag-demand kahit ito pa ang ama ng anak niya. Maiba ko, parang hindi ko napapansin si Seth. Tulog pa ba? Ani Sab. Gigisingin ko muna. Ani Sebi. Kaagad siyang umakyat sa kwarto ni Seth. Ngunit nagulat siya dahil nakagayak si Seth. Oh, saan ang lakad mo? Ani Sebi. Wala po mami. Hindi po ba't nandyan si daddy tsaka sila lola? Gusto ko po, maayos ako kapag kaharap ko sila. Tara na po mami. Magiliw na anito tsaka igniya si Sebi pababa. Hanggang sa pagbalik sa hapag, wala na doon ang mga tao na kasama kanina ni Sebi. Nasaan sila? Nagtatakang ani Sebi. Mami, dito! Malakas na tawag sa kanya ni Seth mula sa labas. Naglakad si Sebi hanggang sa makita niya na nasa mahabang mesa ang mga magulang nila, pati na sina Sab at Crane. Bakit kayo lumipat dyan? Nagtatakang ani Sebi na palapit sana sa kanila. Kaya lang ay nagsigawan ng mga ito na para bang kilig na kilig. Dahan-dahan siyang lumingon kung saan naroon si Riego, dala ang bouquet ng rosas. Anong ginagawa mo dyan? Nahihiyang ani Sebi. Tuloy ay sila ang naging sentro ng tawanan. Kahapon ko lang nasabi ang damdamin ko. Pero nakakatawa dahil heto tayo, kasama ang buong pamilya natin. Hindi ba masyadong mabilis? Nahihiyang saad din ni Riego. Hindi ko kasi alam kung saan ko sisimulan ang pagbawi na paulit-ulit kong sinasabi sa'yo. Pakiramdam ko, magagawa ko lamang yun kapag nabuo na tayo bilang isang pamilya. Masuyo ang bawat binibitiwan ni Riego, kaya naman hindi makapagsalita si Sebi. Ngunit ito na ang kanyang pinakahihintay. Mula sa bulsa ni Riego, dahan-dahan niyang inilabas ang panibagong kulay itim na box at binuksan yun sa harap ni Sebi. Sebi, will you please marry me? Desidido na ani Riego. Ang takot na kanina ay nararamdaman ni Riego ay dahan-dahang nawala nang sumilay ang ngiti sa labi ni Sebi. Dahan-dahang hinaplos ni Sebi ang pisngin ni Riego. Hindi mo na kailangan pang mag-please para pakasalan ka. Sorry kung naging selfish ako.
To the point na parang pinagtabuyan na kita palayo sa amin ng anak mo. Pero ngayon, mulat na ang mata ko, Riego. Desidido na akong harapin ang panibagong pagsubok ng buhay namin ng anak mo. Kasama ka kaya naman oo. Oo, Riego. Magpapakasal ako sa'yo. Matapos sabihin ni Sebi ang mga katagang yun, para bang mas nasiyahan pa ang mga kapamilya nila sa lakas ng sumigaw ng mga ito. O paano, kailan natin paplanuhin ang kasal? Ako na ang ninong. Birong ani Crane na ikinairap ni Riego. Matutuloy ang kasal namin kahit wala kang iambag. Nakangusong sagot ni Riego. Hanggang ngayon ba naman masama pa din ang loob mo sa akin? O sadyang bitter ka lang? At bakit naman ako magiging bitter sa'yo? Nang hindi na napigil ni Sebi ang sarili niya, malakas niyang ibinaba ang kanyang plato. Hindi ba talaga kayo titigil? Nakangiting ani Sebi, pero bakas ang galit sa kanyang tinig. Hindi naman kami nag-aaway eh. Nakangiwing ani Riego, tsaka nilagyan ng pagkain ng plato ni Crane. Di ba, Crane? Malay ko sa'yo. Basta ako alam ko na hindi ako galit sa'yo. Ani Crane habang sisipol-sipol. Kung gaano naman ka-close ang anak mo at si Seth, gano'n naman kung magtalo ang dalawang to. Irap na ani Sebi. Hindi ka na uuwi? Anang mami ni Riego pagkatapos nilang kumain. Hindi na po. Dito na po muna ako mag-i-stay. Uwi na lang ako mamaya. Ani Riego. Kahit wag na anak. Kailangan mong dagdagan si Seth anak dahil hindi niya kakayanin na i-handle ang mga business natin. Dad naman, pwerasahan na nga yung proposal eh. Wag naman po pati yung pangbibi namin. Natatawang ani Riego. Bakas ang galak sa kanilang lahat. Palibhasa nga ay ngayon lamang nasabi sa karamihan ng kanilang relasyon. O paano, ikaw na muna ang bahala sa kanila. Balitaan mo na lang ako kung kailan kayo kakasal. Ani Crane tsaka tinapik ang balikat ni Riego. Ingat ka kay daddy ah. Dapat kapag kinasal na kayo mas mabait ka pa sa akin. Tumatawang ani Crane. Oo no, tsaka mas gwapo ako sa'yo. Kaya hindi na ikaw ang pinakagwapong son-in-law nila. Uuwi na nga sila't lahat nakikipagtalo ka pa ba naman? Malakas na ani Sebi kay Riego. Oo na, pabalik na nga eh. Ani Riego na kinatawa ni Crane. Isa ka pa. Kala mo ba makakatakas ka? Ani Sabrina kay Crane, tsaka ito piningot. Aray naman! Angil ni Crane. Lalaban ka? Alam mong hindi lang kita pinatulan kanina dahil pagtatawanan ka ni Riego. Pero naiinis na din ako sa inaasal mo. Kung umasta ka akala mo'y bata ka pa. Sorry na nga. Mangiyak-ngiyak na ani Crane. Pagbalik naman ni Riego kay Sebi, ay sandaling ibinili ni Sebi si Seth na ngayon natutulog sa kwarto. Tignan-tignan mo muna yung anak mo. Magsha-shower lang ako. Ani Sebi, tsaka dumiretso sa banyo. Naupo si Riego sa tabi ni Seth, tsaka pinagmasdan ng anak niya. Ganitong-ganito ang itsura ko sa picture nung bata ako. Naway lumaki kang maayos anak. Magtutulong kami ng mami mo para maibigay ang perpektong buhay para sa'yo. Masuyong ani Riego. 2:00 na noon ng hapon at para bang ngayon lang umiepekto sa kanya ang pagod. Ayaw niya naman na magambala ang pagtulog ni Seth kaya sa couch siya naupo. Komportable naman kaya kahit paano naipikit niya ang kanyang mata. Pahulog na siya noon mula sa pagkakatulog nang makaramdam siya ng malalim na pagtitig kaya idinilat niya ang kanyang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Sebi na balot ng roba ngunit naroon pa din ang mamasamasang balat nito lalo sa gawing dibdib. Bagay na pumukaw na naman sa interes ni Riego. Ang antok niya napalitan ng panibagong pakiramdam. Pakiramdam na alam niyang si Sebi lang ang bumubuhay. Magbibihis na nga ako. Ani Sebi tsaka akmang aalis na, ngunit mabilis siyang hinila ni Riego. Kahit paano may karapatan naman na siguro ko, hindi ba? Pabulong na ani Riego habang nakakulong sa bisig niya si Sebi at nakaupo sa kanyang kandungan. Mahal kita, Sebi. Para bang bigla na lamang nang hina si Sebi sa mga sinambit ni Riego, kaya kaagad niyang naipabaya dito ang kanyang mga labi. Malalim din naman ang pagkakatulog ni Seth, kaya panatag si Sebi. Pero matapos ng malalim na halik na ginawa ni Riego, nagulat siya nang kargahin siya nito papasok pabalik sa banyo. Saan tayo pupunta? Bata pa ang anak mo at hindi pa siya handa sa ganitong bagay. Kaya marapat lang
na hindi niya masaksihan kung paano natin siya ginawa. Nakangising ani Riego na ikinatawa ni Sebi. Para bang nagsisi siya na inaniyahan pa ito sa kwarto, pero batid niyang hindi niya naman ito matatanggihan dahil tulad ng sinabi niya, wala nang atrasan at nang tanggapin niya ang singsing mula kay Riego ay nangahulugan na din na isinuko niya na ang sarili at buo niyang pagkatao kay Riego. Kaya naman ngayon, handa na din siyang ialay sa pangalawang pagkakataon kay Riego ang lahat ng naisin nito mula sa kanya. Dahil ito na din naman ang pinili ni Sebing makasama. Nabuo ng isang masagana at masayang pamilya.